Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Painit ng painit ang ating pong temperatura, no? Kasi nung mga naka-experience natin nakaraan, sobrang naman lamig. At ngayon mainit, may time na malamig sa madaling araw at sa gabi mga ka-Wonder, ano? So, due to this abrupt change of temperature or weather, marami nagkakasakit. Kaya mag-iingat po kayo mga ka-Wonder, ano? Kaya lagi kayong magdala ng payong, ng tubig. Yan. Kapon, alam niyo po ako makakalimutin. Kaya lagi ko nakakalimutan yung payong. Binibili ko medyo pricey pa naman at nawawala. Kapon, bumili po ako ulit dyan sa SM. At kailangan bumili ako ng bag na may strap. Kasi makakalimutin po talaga ako mga ka-Wonder. Well, before we start mga ka-Wonder, sana request ko lang na i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Meron pong subscribe button dyan. Pagka pindot nyo na subscribe button, lalabas po yung bell. Pag pindot nyo ng bell, piliin nyo po yung all. Marami po salamat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong nilabas ng mga media. Hiramin natin itong Philippine Star. Sabi dito, the National Bureau of Investigation, NBI, has launched an investigation into a remark made by Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, who allegedly wants President Marcos killed. So, diretso to mga ka-Wonder, Hindi lang ito yung sinasabing head. Kasi sabi, isa lang naman ang gusto natin, yung ulo ni Marcos. So, even though that's just like metaphorical, ulo ni Marcos, still naka-attach yan sa tao. And when you say ulo ni Marcos, ulo lang, why not the whole body? Why not the whole from head to toe? It sounds like you are trying to detach the head from the body. So that is why NBI probes Bastes kill Marcos remark. So talagang pagpatay ito mga ka-Wonder. So sabi rito, NBI Director Melvin Matibag said that the Bureau is looking into reports about a supposed assassination plot linked to former President Rodrigo Duterte as well as Mayor's remark, si Baste, that they only need one head, to roll, supposedly referring to Marcos. Ito yung mga taong, alam mo na, puro yabang na nauna, daldal, kasi natutuwa yung mga supporter, kaya lalo nasasarapan. Sabi nga sa psychology, kapag ikaw ay napapalakpakan, parang nare-reward ka, At lalo mo itong ini-intensify kahit na alam mo yung consequence ay kaharapin mo. So sabi ng director dito, si Mayor Duterte made that remark during the launch of the Reform Alliance of Good Governance and Accountability or RAGE Coalition. Ewan ko nasaan yung, bakit RAGE ba to? Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Paano naging RAGE? Yan. Ano yan? Accountability? Grabe. So, yan nga ang sinasabi dyan. Ngayon, pag-usapan natin mga ka-Wonder na itong pagkilos ngayon ng palasyo, ayon dyan kay Attorney Claire, na itong mga otoridad mga ka-Wonder ay nagkaroon sila ng mandato upang imbestigahan itong pinagsasabi ni Baste, na siyang tinitira ngayon nitong si Secretary John Vic, tinawag niya pang supot, Parang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, sa pagkakasabi ni Secretary Remulla, na during college days parang tawag niya na supot, parang ganoon na talaga. Alam na natin na itong hired guns identified na sinabi nga ni Madriaga na identify niya yung some killer supposedly hired. Ayon kay Madriaga dun sa kanyang affidavit, na sinabing para i-assassinate, ang Pangulong Marcos ayon nga kay John Vic Remulla. So lahat yan ipinagtahi-tahi. Mula dyan sa dalawang mag-ama. Dagdagan pa nitong anak, nitong si Sara Duterte na talagang sinabi niya na gusto niyang ihiwalay, Ba't hindi sinasama yun mga ka-Wonder, Na parang niyang gusto raw ihiwalay. Pare-pareha silang ng naratibo, yung tatay, etong si Baste, at itong si Sara, Pare-pareha sila, ba't hindi nila isama yan, Sa bagay, nakaharap na sa impeachment, mas malutong yan, Mas malutong yan, kaya mga ka-Wonder, abangan natin.
Ngayon mga ka-wonder, ano ba yung opinion natin dyan at opinion ng taong bayan sa sinabi nitong si Baste, ano, na kasalukuyan nag-launch na nga ang NBI para imbestigahan yan. Yan ba ay parte ng freedom of speech? No? O banta talaga sa buhay ng Pangulo? Kasi marami nagko-contest eh. Bakit hindi nyo umpisaan yung flood control? May epal na naman yung ibang DDS dyan na wala namang alam. No? Na wala naman silang alam, pero gusto lang nilang makialam. So manahimik po para hindi na nakakadagdag ng ingay. Kumbaga sa polusyon, isarado yung bibig kasi nakakagulo lang, nakakadami ng binabasa tuloy. Yung importante lang sabihin yung naiintindihan. So pag-usapan natin yung freedom of speech, ano, na sinasabi natin, pagbabasihan natin na ito ba criminal liability na ngayon? Kasi yan ang sinasabi ng tao, you are suppressing us with our freedom of speech. Sinasabi nila mga ka-wonder. No? Sa legal na pananaw mga ka-wonder, protektado naman talaga. Yung sinasabing yung sinasabing freedom of speech, nasa Constitution po yan at yan po'y ginamit nitong isang doctor daw siya, no, na pangalan niya talagang makabayani. Ano? Pero yung pinagsasabi niya naman the next tungkol kay Marcos na parang AI lang ba? Recorded lang ba? Parang hindi totoong si PBBM. Naligwak yung sayang palitan mo yung doktor at makabayani mong pangalan para kasing clown ang pinagsasabi mo, no? So yun nga yan daw ba pamumuliti ka lang na pananaw? Ayon yung mga tinitignan ng tao. Pero maka-wonder, tungkulin ng NBI, suriin ito. Alamin kung ito ay freedom of speech lang na plain o ito isang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. No? So dapat malaman. Kaya nga nag-launch sila ng investigasyon dito mga ka-wonder. No, dapat investigahan 'yan. Kasi pag hindi, siyempre, hindi nila malalaman kung iyan ba ay isang banta o just plain freedom of speech, no? So sa legal na pananaw mga ka-wonder, may pandato ang mga law enforcement agencies gaya ng NBI, no, para imbestigahan kung ito ay isang credible threat, no? At yan kung mapatunayan na isang credible threat nga mga ka-wonder, magpapatupad sila ng batas, no, para arestuhin yan. Yang si Duterte. Alam natin may tension sa kampo dahil yung kanilang prinsipe nitong mga DDS na si Baste ay kinakantina naman. No, kaya sila ay masyadong aligaga, no? Makikita nyo ang ingay nila sa social media. So itong sinasabi nating bigat ng speech nitong si Baste, yan ba? Anong paliwanag natin dyan? No, bilang tayo, mga ordinaryong mamamayan, no, versus dyan sa isang halal na official, isang mayor mga ka-wonder, hindi pareho ang epekto ng pahayag natin sa kanila. Lalo na, kaya makikita nyo yung mga abogado, no, yung mga nasa gobyerno, maingat silang magsasalita kasi iba yung epekto ng magsalita ang ordinaryong kagaya natin versus sa kanila. Dahil sa legal na pananaw mga ka-wonder, maaring mas mabigat ang pananagutan ng isang public official gaya nitong si Baste, no? Dahil inaasahang responsible siya, dahil may sinumpaan siya, no, sa kanya pong panunungkulan. At isa diyan suportahan ng gobyerno, hindi kalabanin, no? Sa pampolitikang pananaw mga ka-wonder, yung mga ganitong pahayag maaring magpalala o magkaroon ng isang political polarization mga ka-wonder. Pagkakabahabahagi mga ka-wonder ang tinutukoy diyan. No? So ayon diyan nakikita ba na may aligasyon or assassination plot at coup dahil nga nabibisto dahil sa sinasabi nga ni Madriaga pati si Trillanes may plano ring i-assassinate. Kaya nagiging seryoso ito at dapat talagang imbestigahan ng NBI. Mga ka-wonder. So lumabas nga yan dahil sa aligasyon, no? Dito sa sinabing testimonya ni Madriaga. At dahil dyan, tinagtahi-tahi at hindi yan dapat ipagkibit-balikat, dapat seryosohin. No? Mga ka-wonder. So yan, ano ba yung konteksto nitong impeachment proceedings na yan? Diyan sa sinasabi kay Sara na naiugnay dito sa mga sinasabi ni Madriaga na naiugnay naman dito sa sinabi ni Baste Duterte. So, ang pinaka nakikita dyan mga ka-wonder isa itong seryosong banta, no? Na lumabas na nga sa bibig na nagsisilbing warning mula kay Madriaga, mula sa mga naririnig na mga insiders, at magkakaroon dyan mga ka-wonder ng pagkukulang ng NBI kung sila po'y magpapabaya.
Kaya ang point dyan nila ay gusto nilang patunayan na meron ba talaga itong seryosong threat. No, nasabi nga raw ni Madriaga na pagkakarinig, no, nasabi narinig na bumaba ka na sa 2025 kundi lasunin kita, parang ganun. So isa itong may tuturing na national security at protection mga ka-wonder sa ating Pangulo. Dahil ang Pangulo, no, siya yung pinakamahalaga sa lahat ng mga opisyal. Lahat naman mahalaga pero siya yung pinakamahalaga na dapat proteksyonan, ano, opisyal pinakamataas ng bansa. No, at ang pananaw dyan mga ka-wonder ay protocol na siguraduhin ang kanyang kasiguruhan. At natural yan, nang pabayaan nyo, kaya nga may mga PSG, kaya nga may mga guards, ano, protection sa tuwing saan siya pumupunta. So yan mga ka-wonder, at alam natin na kung ito'y mapatunayan, may papel pa rin ng ebidensya at due process dyan. Ano. Susuriin yung mga ebidensya na sangkot, na sinasabing plot, ano, na nasama na nga itong kay Duterte Baste dahil sa kakapanood niya siguro ito ng mga action films, ulo, sigaw, yung mga ganyan. Pati yan, nasasabi niya na. Kaya mga ka-wonder, abangan natin kung ano yung magiging resulta. Dapat kasi mga ka-wonder, maging responsable. No? Responsable tayo. Kahit yung mga media, mga ka-wonder at publiko, no? Na malaki ang papel, lalo na ng media, sa paghubog ng opinyon ng publiko. Wag lang yung mga tayo mga content creators, no? Napapansin ko kasi, yung iba kung ano-anong pa-hype, title, kung ano-anong mga sinasabi, akala mo totoo na nangyari. Sa title pa lang, sa niche, sa caption pa lang, wag naman ganun. Para lang tayo makagather ng view. No? Dagi tayo maging responsible sa ating mga sinasabi. No? At yung mga pananaw dyan, maging legal man yan o pampolitika, yung mga impormasyon ay mahalagang magpaalala sa atin na hindi ito magpalala ng tensyon, no? At magdulot ng division sa lipunan. Bagkus magkaroon ito ng isang resolusyon at marisolba. Kung may mga dapat responsable dyan na dapat managot, sa side ng mga DDS na manananggol, sa side ng admin o anumang kulay, intindihin nyo kung dapat managot ang tao. Ang pairali ng batas, hindi yun nakatingin sa isang tao. Kasi then again, kung sa tao ka lang nakatingin kapag tinanong mo, hindi kasi Duterte ako eh. Kaya kahit anong gawin nyo, hindi ako naniniwala kasi Duterte ako eh. Yan yung mga taong kulto na ang level. Hindi na nakatingin sa batas. No? Kasi yan ang pananaw. Kaya mga pagganyan, mga ganyan, ang tingin, ang bawa ito, sabihin natin, kahit sabihin natin sa side ng Pangulo, na walang kasalanan yan si Martin Romualdez kasi Romualdez ako eh. Yung mga ganyan, yung mga talagang sasabihin mo na wala tayong kinakampihan mga ka-wonder, kung guilty, guilty. No, kung may kaso, kasuhan, bigyan nyo ng ebidensya. Yun yung mga tipong utak ipis na kapag ganyan na salita, pag may narinig na akong ganyan, pass na ako agad, hindi ko na pinakikinggan. Dahil may stress ka lang, mabubuisit ka pa. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong kaso, itong sinabi ni Baste, maging yung sinabi ni Digong at yung testimonya kay Madriaga ay naging seryoso na ito sa NBI. Kaya naman nagkaroon ng mandato at pag-launch ng pag-iimbestiga sa sinabi nitong si Baste at iba pang mga banta sa Pangulo. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.